Live mula sa UCA News Center, ito ang Junior News Patrol. Magandang araw. Ako po si Roren Stanchi. Ako naman po si April Melesio. Ako naman po si Isabella Aguila at ito ang Junior News Patrol. Sa ulo ng mga balita, pataas ng pataas, presyo ng mga bilihin, alamin. Tutukan, mga usong sakit ngayong summer at mga tamang lunas para dito. tuklasin ang proseso ng pagtatanim at pag-ani ng bigas. Ating alamin, mga makukulay na pagdiriwang sa buong Pilipinas. Dapat alam mo, ang mga tips para sa safe online shopping, ibabahagi. Makisaya, Pinoy Henyo Transportation Edition magbibigay aliw sa atin. Sa kabila ng hakbang ng ating pamahalaan, patuloy pa rin ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Tinutukan ni Kim ang galaw ng presyo mula sa palengke ng Parañaque. Kim, siyasatin mo. Maraming salamat, Lawrence. Narito ako ngayon sa palengke ng Parañaque para alamin ang kasalukuyang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ate, magkano na po ang kilo ng kamatis ngayon? Hay nako, ang kilo ng kamatis ngayon ay umaabot na sa 45 hanggang 80 pesos per kilo. Kuya, magkano na po ang presyo ng bigas ngayon? Ang bigas ngayon ay nasa 51 hanggang 65 pesos per kilo. Ate, magkano na po ang kilo ng baboy ngayon? Presyo ng baboy ngayon ay nasa 290 pesos hanggang 370 pesos per kilo. Dahil sa pataas na presyo ng mga bilihin, ang ating mga kababayan ay nahihirapan pagkasyahin ang kanilang budget sa pang-araw-araw. Ako po si Kim De Borja, nag-uulat mula sa palengke ng Parañaque. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Kim. Ngayong tag-init ay iba't ibang sakit ang nauuso. Alamin natin kay Daniela David. Sa tanggapan ng Department of Health kung ano-ano ang mga sakit na ito at paano ito paggagalingin, Daniela, siyasatin mo. Maraming salamat, Afrats. Kasama natin ngayon isa sa mga sikat na doktor, pangkalusugan na si Doc Ryan Rosario. Doc, ano ba ang usong sakit ngayong tag-init? Isa sa mga nauusong sakit ngayong tag-init ay ang bulutong o chickenpox. Ito ay maliliit na umbok sa balat na may lamang tubig at karaniwan itong makati. Ang may bulutong ay maaari ring makaranas ng lagnat, sakit ng ulo at pananakit ng katawan. Doc, tama ba na bawal maligo ang taong may bulutong? Naku, mali yan. Ang taong may bulutong ay pwedeng maligo upang maibsan ang pangangati, ngunit wag lang kuskusin ang bahaging may bulutong. Magpakonsulta rin sa doktor upang mabigyan ng tamang gamot at pamahid sa mga bahaging may bulutong. Isa pa pong usong sakit ngayong tag-init ay ang sore eyes. Tama po ba, Doc Kay? Tama ka dyan. Ang sore eyes ay ang pagmumulan ng mga mata kasabay ng labis na pagmumuta nito na sinasabayan din ng kirot sa mata. Doc, sabi kasi ng lola ko noon, ang lunas daw sa sore eyes ay gatas ng ina. Naku, mali yan. Ang tamang lunas sa sore eyes ay warm compress sa matang may pamumulat at kirot. Magandang lunas din sa sore eyes ang mga eye drops at antibiotics na irereseta ng iyong doktor. Maraming salamat, Doc Kay. Dahil sa tindi ng sikat ng araw ngayon, nauuso na din ang sunburn. Doc, tama po ba? Tama ka dyan. Ang sunburn ay nangyayari kapag matagal na na-expose ang ating balat sa direktang sikat ng araw. Dahil dito ay nasusunog ng ang top layer ng ating balat. Doc, sabi ng lola ko, kapag na-sunburn ka daw, kailangan ng toothpaste para mabilis gumaling. Nako, mali. Ang tamang lunas sa sunburn ay ang pagpahid ng mga moisturizer na naglalaman ng aloe vera. Bukod dito, pwede ring gumamit ng cold compress, kumuha ng malinis na bimpo, ibabad sa malamig na tubig at ipatong sa bahaging may sunburn. Salamat po mga mabutihin nating mga doktor at marami po kaming natutunan tungkol sa mga sakit ngayong tag-init. Ako po si Daniela David, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Daniela. Ang Pilipinas ay kilala sa buong mundo dahil sa mga makukulay na pagdiriwang na nagaganap sa iba't ibang panig ng bansa sa buong taon.
Alamin natin ang ulat hinggil dyan. Narito sila Alex Umali, Victoria Aragon at Mary De La Cruz. Siya sa atin nyo. Salamat, Risa. Narito ako ngayon sa Baguio City upang tuklasin ang masaya at makulay na Panagbenga, ang Flower Festival ng lungsod. Ang Panagbenga ay isang taunang pagdiriwang na isinasagawa tuwing Pebrero sa buong Baguio City. Makulay na parada na may mga floats na dinisenyuhan sa mamagitan ng iba't ibang bulaklak na makikita sa Baguio at kalapit ng mga bayan nito. Narito naman ako sa Guimaras upang saksihan at tikman ang matamis at makulay ng pagdiriwang ng Manggahan Festival. Kilala ang Guimaras sa tamis nitong mangga. Kaya naman, tuwing buwan ng Mayo ay pinagdiriwang nila ang Manggahan Festival. Dati itong tumatakbo sa loob lamang ng isang linggo. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ito ay naging isang buwang kaganapan na puno ng mga aktibidad. Ang Manggahan Festival ay kinapapalooban ng mga trade and cultural shows at patimpalak na Eat All You Can Mango. Sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, ay mas nakilala ang export quality ng mangga at iba pang produkto ng Guimaras. Narito naman sa Balay, Batangas, lugar na kilala pa sa kanilang katakam-takam at malutong na lechon. Tuwing Hunyo ay ginaganap sa Balay, Batangas ang Lechon Festival kung saan daan-daang mga lechon ay pinaparada na sinasabayan ng mabasa ng mga tao. Matapos ang makulay na parada ay sabay-sabay na pagsasaluhan ng mga tao ang mga sarap at malasang mga lechon baboy. Talagang napakakulay ng mga kultura natin mga Filipino at ito ay patuloy na pinagyayaman at ipinagdadiriwa sa mga festivals na ito ay kaakibat ang suporta ng Department of Tourism upang ipakilala pa ito sa mundo. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Alex, Victoria at Mary. Bahagi na ng kulturang Pilipino ang kanin. Kaya naman, sa bawat agahan, tanghalian at tapunan, maging handaan ay lagi nating pagsasaluan ito. Kaya naman, ngayong araw ay sasamahan tayo ni Arian de Chavez para talakayin ang proseso ng pagtatanim at pag-ani ng bigas. Narito ako ngayon sa Nueva Ecija upang tuklasin paano nga ba nagtatanim at umaani ng bigas. Kasama natin ngayon si Lorenz Castro. Salamat, Arian. Ang pagtatanim ng palay, tulad ng ibang pananim, ay nangangailangan ng ilang kondisyon para tumubo ng maganda. Ang palay ay nangangailangan ng patuloy na init at halumigmig upang lumago. Kasama ko naman ngayon si Mark Mendoza upang ikwento sa atin paano magtanim at mag-alaga ng palay. Salamat, Arian. Bago magtanim ng palay, ay kailangan munang ihanda ang lupang pagtataniman. Ito ay inaararo sa tulong ng mga kalabaw or makinarya. Ito ay kailangan upang makultivate ang lupa at maglabas ng mga kinakailangan sustansya para sa pananim. Pagkatapos nito ay pagtutubigan ng ang palayan upang itanim ng mga binhi ng palay. Ngayon naman ay kasama ko si Kyler Castro dito sa Harvest Facility na itinayo ng Department of Agriculture para ikwento sa atin ang proseso ng pag-ani ng palay. Salamat, Arian. Bago maging tuloy ang bigas na nabibili ninyo sa mga palengke, ang palay ay dumadaan sa maraming proseso matapos itong anihin sa palayan. Dadaan ito sa threshing o pag-iik upang hiwalayin ang mga butil sa iba't ibang bahagi ng halaman. Tapos, ito ay lilinisin at patutuyuin. Pwedeng gawin ito sa mga daan na may direktang sikat ng araw o sa mga drying machines. Matapos nito, ay dadaan sa isang makinang magtatanggal ng mga balat ng butil para maging bigas, na karaniwan nating nakita sa mga pamilihan. Salamat sa ating kapwa magsasaka. Tunay nga na magtanim ay hindi biro. Napakaraming proseso pala ang pinagdadaanan ng mga bigas na ating kinokonsumo. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Arian. Sa panahon ng digital age, maging ang ating pagbili ng mga bagay ay digital rin. Kaya naman, sasamahan tayo ni Abdul Ramal upang bigyan tayo ng mga tips paano ba mag-online buying in a safe way.
Tama ka dyan. Sa panahon natin ngayon, halos lahat ng bagay ay available na online. Mula sa pagkain hanggang mga damit. Maging mga sasakyan ay pwede mo nang bilhin online. Pero paano ba tayo bibili online ng ligtas sa mga scammer at mga mangloloko? Para safe ang aking online buying, doon lang ako bumibili sa mga legit online selling platforms. At sa loob ng platform ay sinusuri ko din kung legit ba ang online shop upang masiguro ko na hindi sila fake seller. Bukod sa mga legit na online selling platform, sinusuri ko din kung totoo at legit ang mga online shop kung saan ako bibili. May mga website din na nag-offer ng online selling option, sinisigurado ko na legit ang mga website na ito. Kapag nakakita ako ng mga sale at offer na too good to be true, hindi ako basta naniniwala. Halimbawa, kung may na-offer ang online seller o online selling website na mga items na mahal mong mabibili sa mall tapos biglang magbababa ng presyo online. Mag-iisip muna ako ng maigi kung ito ba ay legit o scam lang. At kadalasan makikita natin yan sa mga reviews. Ugali kong mag-check muna ng mga reviews sa mga online selling platform at online selling website. Tinitiyak ko din kung legit ba ang mga reviews na ito kasi may mga website at illegal online shop na gumagawa lamang ng mga bots para mag-post ng mga peking review, kaya dapat mapanuri ka din sa mga reviews. Minsan, sa online shopping ko, ay gumagamit ako ng e-wallet para magbayad. Pero bago ko ito gamitin, ay sinisigurado ko muna na legit ang online seller. Kadalasan, ginagamit ko ang cash on delivery o COD option para masigurado ko muna ang dadating ang item para ito ay ma-check ko bago ako magbabayad. At yan po ang ilan sa mga tips na ating makalap para maging safe ang ating online shopping experience. Tandaan maging mapanuri para hindi tayo mabudol. Balik sa inyo dyan sa studio. Ngayon naman ay sasamahan tayo ni Prince na nakikisaya sa isang piyesta. Prince, saan ang location mo? Magandang araw, narito po ako sa Barangay Matapang at ngayon po ay may isang palaro tayong matutunghayan na lalahukan ng ating mga kabarangay. Ang paborito nating Pinoy henyo. Tao? Oo. Bayani? Oo. Lalaki? Oo. Marita Soleneta? Oo. Jose Rizal? Tama! Yes! Tao? Oo. Bayani? Oo. Babae? Hindi. Matapang nga tao? Oo. Andes mo Pasyo? Tama. Tao? Oo. Bayani? Oo. Babae? Oo. Taga Ilocos? Oo. Gabi na sila? Tama! At yan po ang mga masaya at historical na kaganapan dito sa Barangay Matapang. Ako po si Prince Barcenas. Balik sa inyo dyan sa studio. At yan po ang kabuuan ng mga nakalap naming tama at totoong balita. Samahan po ninyo kami muli sa aming paghahatid ng mga balitang mahalaga sa inyo. At mga nakakaaliw na kaganapan. Ako po si Isabella Aguila. Ako naman po si Roren Stan Kim. At ako po si Apres Melesio at ito ang Junior News Patrol.